O mga kabunyog, ang topic ko ngayon tungkol dito sa banta ng seguridad sa loob ng sa Senado. Kumpirmado na po ito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Um, ang sa totoo lang itong threat na ito sa Senado, kinumpirma mismo ng matataas na officials ng bansa. Ha? Ah, ano ito mga kabunyog? Malaki ang pananagutan diyan ni Alan Peter Cayetano. Kaya ha? Ano ito mga kabunyog? Hmm? Hindi niya maikakaila ang pananagutan niya diyan. 'Di ba Kabunyog Abit Limoneras, Francisco Makalalad, Antolin Advincula, Kabunyog Eliseo Gabito, Batang Irish, Alvin Daet, Edgar Dugaduga. Ano yan eh? Ako, sa tingin ko diyan, Kabunyog Red Granadas, ano yan? Malaki ang pananagutan ni Cayetano diyan. Bakit? Ah, sa totoo lang, bakit disgruntled ngayon ang mga military? Disgruntled ang military ngayon. Sabi ni ano mismo, sabi ah, ni AFP Chief of Staff Browner, nakikita namin ang nangyayari sa ating bansa. Hindi naman kami bulag. Hindi rin kami bingi. We know what is happening. Yan Sabi rin ni Senador Ping Lacson, ito mga kabunyog, as per information, though still sketchy and raw, the level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. Yan mga kabunyog ito na, Senado, inilagay sa heightened security status kasunod ng ulat na may banta sa seguridad ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa Senate Sergeant at Arms na si Alfred Corpus. Kahit si Senator Win Gatchalian, Senwin, makikipagpulong tungkol sa umano'y security threat sa Senado. So yan mga kabunyog, mga kababayan lahat ng balita ngayon tungkol sa Senado, ang major na balita sa Senado ay ang tungkol dyan sa security threat na yan mga kabunyog. Ngayon, ano ang kaugnayan ni bakit natin sinasabi na malaki ang pananagutan ni Alan Peter Cayetano dyan mga kabunyog? Bakit natin sinasabing malaki ang kanyang pananagutan dyan? Ang mga kaguluhan na yan sa Senado ngayon, tama yung sinabi ni AFP Chief of Staff Browner, nakakarating yan sa lahat. Sabi nga ni Browner, hindi naman sila bingi, ibig sabihin ang mga kasundaluhan. Hindi sila bingi. Hindi sila bulag. Nakikita nila yung nangyayari na yan. At napufrustrate, kung tayo ngang mamamayan, ordinaryong mamamayan, napufrustrate tayo sa nangyayari na yan. Nadidismaya tayo, sukang-suka na tayo. Ay lalo pa ang mga kasundaluhan na siyempre nakataya ang kanilang mga ang buhay para sa pagtatanggol ng bansa. Kaya kumbaga hindi mo maiwasan itong frustration talaga. Kahit si Senador Ping Lacson ay kinumpirma na hanggang battalion level daw at regional levels ng mga commands ay laganap na ang frustration. Hindi natin mga kabunyog sinasabi na may kudetang mangyayari. Hindi 'yun. Kundi ibig sabihin, marami na ang nadidismaya sa mga kaganapan sa Senado. Hindi lang ang ordinaryong mamamayan, kahit ang mga military ay napofrustrate na sa nangyayaring ito. Ngayon, bakit napofrustrate ang mga sundalo? Ay kung tayo ng taong bayan na ordinaryong mamamayan ay napofrustrate, ang mga kasundaluhan pa kaya na nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Kumbaga, masyado nang nakakarindi ang nangyayari. Kaya ito mga kabunyog, ano ang papel ni Cayetano diyan? Hanggang ngayon hindi pa rin siya tumitigil sa kaguluhang kinikreate niya.
Siya ang pinagmumula ng punot dulong ito, yung kasakiman niya sa kapangyarihan. Ha? Um, ano yan mga kabunyog? Kitang-kita naman yan. Siya ang punot dulo nito. Kaya malaki ang kanyang pananagutan dito. Ang isa pa, sinabi ko na ito noong nakaraang araw. Yung nangyari doon sa 5 general na magre-retiro na. Pero dahil walang session ang Senado, hindi nagsesesyon ang Senado kagagawa ni Cayetano, nalampasan sila. Hindi sila na-aksyonan ng Commission on Appointments. Naalala nyo yung 5 generals? Inappoint na sila. Itinaas na ang ranggo nila ng Pangulo. Pero required kasi yan na i-confirm ng Commission on Appointments. Ngayon, anong nangyari? Paano sila makukonfirm ng Commission on Appointments? Wala namang Commission on Appointments. Hindi nagsesesyon kasi nga hindi naman nabubuo ang Commission on Appointments dahil wala namang plenary session ang Senado. Nakailang araw bang walang plenary session? 2. Yung pangatlong araw na walang plenary yung pangatlong araw, wala pa rin sanang plenary session, mabutit naliwanagan na si Chis Escudero. Kaya nagkaroon ng session sa ikatlong araw. Pero yung unang 2 araw na walang session, kagagawa ni Cayetano yun. Kaya ang nangyari doon, may 5 retired generals na hindi sila na-confirm ang appointment. Ibig sabihin, magre-retiro sila, mababa ang ranggo nila. Yung retirement benefits nilang matatanggap ay hindi pang mataas na posisyon. Siyempre, nakarating yan sa AFP, sa mga kasundaluhan. Ano ba yan? Nagkakagulo na ang Senado, ginugulo ang Senado, maraming dapat aksyonan, maraming dapat gawin, hindi na nagagawa. Ang isa nga doon sa experience ng AFP ay yung kasamahan nilang mga magre-retirong general na hindi na-confirm ng Commission on Appointments. Kaninong kasalanan yun? Kay Cayetano yun. Kasi walang nangyaring session eh. Walang nangyaring session. Hindi pinapa-attend ni Cayetano yung mga kasamahan niya. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, malaki ang pananagutan ni Cayetano sa mga kaguluhang ito. Kumbaga yung frustration daw ng mga kasundaluhan lumalawak hanggang sa batalyon at saka sa regional levels. Ang pagkakaiba ng frustration na ito, hindi frustration ito kay Pangulong Marcos. Frustration ito sa Senado. Kanino sa Senado? Yang mga kaguluhan na yan. Sino ang nag-create ng kaguluhan na yan? Si Cayetano, mga kabunyog. Yan mga kabunyog. Kaya sa totoo lang, pag hindi pa rin ito na resolba itong issue na ito ng Senado, titindi pa ang tensyon sa Senado. Ito ngayon, kinumpirma na ito ng liderato ng Senado na kumbaga malubha na ang sitwasyon. Pero tandaan nyo si Cayetano pa ang may kapal ng mukha na mag-question ng kredibilidad ng banta ng seguridad. Ayan Cayetano questions credibility of Senate threat intel from NBI. Matindi itong tao na ito mga kabunyog. Bakit daw papaniwalaan ng NBI? Yun nga daw ang NBI ang nagdala ng kaguluhan sa Senado. Ang tinutukoy niya yung sinasabi niyang linusob daw ang Senado ng NBI noong May 13. Mga kabunyog, mga kababayan. So ito na ang ngayon. Yan. Kaya itong si Cayetano, marami na itong dapat panagutan. Hindi na ito mga kabunyog, sinabi na natin yan. Ito, tingnan nyo. Sa June 18, mayroon ng pre-trial conference ang impeachment ni Sara. Posibleng guguluhin na naman yan nila Cayetano. Yung pre-trial conference na yan. Kaya sa pinakamabilis dapat na panahon, malutas na itong problemang ito. Hindi na dapat palampasin itong ginagawang ito ni Cayetano. Marami na ang nadidismaya. Ang malala dito, yung mga kasundaluhan ay nadidismaya na.
Nadidismaya na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Win Gatchalian, sabi nila Tito Soto, may intel report ang NBI na may security threat sa Senado. Anong klase kayang security threat yan? Posibleng ano yan, mga kabunyog? Kumbaga, ah, ah, may magpapakita ng aksyon na napoprostrate na sila sa Senado. Ano yan? Pero ang frustration na yan ay hindi frustration sa administrasyon. Frustration sa mga senador. At sinong mga senador yan? Dito yan kila Cayetano, mga kabunyog. Dito yan. Kasi ang sinasabi ko nga, ang isang pangyayari, yung 5 retiradong general na hindi na confirm ang kanilang appointments, mabigat yun. Mabigat yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yung na yon, galit sigurado ang mga kasundaluhan doon. Sino ang may gawa nung hindi na confirm ang 5 retiradong general na yon? Si Cayetano, kasi hindi pina-attend yung mga senador sa session. Yan yun. Tapos ngayon, siya pa ang may ganang mag-question ng credibility daw ng intel report na yan. Hindi, sa totoo lang. Kaya dapat maano na ito, mga kabunyog, masolve na itong problemang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.